sa grupo, pang-maintenance siya. Nagigets ba? So ngayon, kailangan mo i-develop yung sarili mo. Dalawang bagay na kailangan i-develop sarili. Dalawang bagay. Number one, salesmanship. Okay? Pangatlo, leadership. Master mo na to. Ang dali na sa'yo magpasali. Pero kulang pagdating sa leadership, kaya yung napapasali, nawawala. Okay? Natawag ko dito self-development monitoring. Ito yung mga bagay na dapat i-develop mo sa sarili mo. Okay? Skills na kailangan matutunan. Number one, prospecting. Okay? Pangalawa, inviting, presentation, handling objection, follow up, number 6, closing. Okay? Ang tawag dito sa anim, salesmanship. Okay? Pang-pito, planning, keeping, number 9, organize. Ang tawag dito, leadership. 7-8. Nag-gets niya? Palawain niya na sulat. Ngayon, ang tanong, asal ka na ba dito? Baka dito ka pa lang sa pag-handle ng objection. Baka hanggang alam mo lang sa pag-close ng deal. Pero baka yung basic na planning, pagtuturo sa mga nadadirect mo, ano yung step by step na gagawin, baka hindi mo kaya gawin. Baka yung pag-keeping, hindi mo nagagawa sa grupo mo. Yung pag-organize ng event, hindi mo nagagawa sa grupo. So, self-development, monitoring, asal ka na dito. Kaya huwag ka magtaka, bakit hindi lumalaki? Kasi baka may kulang ka pang skills. Malinaw? So, kailangan continuous development sa sarili. Huwag ka lang mag-come up dito sa 5 fingers, hindi. Yung leadership kailangan mong matutunan. Malinaw ba? Napapag-aralan yan. Okay? Napapag-aralan. Practicein mo sa sarili mo. Yung madisiplina mo yung sarili mo, gumising ng maaga, that's leadership. Diba? Simulan mo, gusto mo may sumunod sa'yo, gusto mo mag-lead ng tao, simulan mo sa sarili mo. Malinaw ba? So, pag-aralan yung leadership. Malinaw ba? Kaya nga ang gawin mo, mag-observe ka doon sa mga lumalaking grupo. Ano ba ginagawa niya? Ba't lumalaki grupo niya? Diba sabi nga basic daw sa leadership Pag sa leadership, kailangan mo lang, minsan maging tatay ka. Ang tatay, ano karakteristik ng tatay? Mahigpit. Tama ba? Part ng leadership yan. Minsan kailangan mo maging mahigpit para yung ilalim mo sumunod. Minsan kailangan mo maging nanay. Ang nanay, supportive lang. Tama ba? Malambing lang. Minsan kailangan mo maging bunso. Makulit lang. Minsan kailangan mo maging ate kuya. Support lang. So kaya kailangan mo pag-aralan, iba-iba ang pag-lead ng tao. Okay tayo doon? So ngayon, mamaya ituturo ko paano yung pwede nyo gawin para mag-lead ng tao. Pero ngayon, kailangan muna natin i-analyze bakit parang hindi tayo nakakabuo ng grupo. Bakit parang pag may nabibuild ka, nawawala. Okay? So yung sinasabi ko kanina na okay lang mawala. Ang importante, dapat ina-analyze mo bakit nawala grupo mo. Okay guys? So ang topic na to, common mistake, bakit yung mga downline natin nadi-disappoint to the point na nag-quit na sila. May mga ganito ka ba downline na nadi-disappoint? Una na-disappoint, ang hina, to the point na nag-quit na. So minsan, hindi lang naman, kasi ito siya Pag may umaalis na downline, minsan ang lagi natin biniblame, downline. Tama hindi. Matigas kasi pro ulo niya Mahina kasi siya umintindi. Minsan, most of us,
dinidinay natin na kaya umalis downline kasi kasalanan downline. Pero di mo alam, minsan may pagkukulang ka. Minsan may mali ka pala. Kaya pala siya umalis. Tama? Oh. Number one reason. Isa sa reason. Inuutangan downline. Kaya paano ma-i-inspire sa'yo downline? Paano mo mamotivate ang downline mo na umataw, na gawin ang negosyo kung inuutangan ang downline? Okay, bilang upline, pagdating sa downline mo, ano tingin sa atin ng mga downline? Di ba inspiration? Inspiration, motivation, di ba? Parang tayo ang source of energy ng mga downline natin. Tama hindi? Ngayon, kung ginagawa mo to, inuutangan mo yung downline, anong inspiration ang mararamdaman ng downline mo sa'yo? Bumutivate mo, bro, hataw, bro, may pera ka ba? Mahirap? Tama? May mga ganito ba? Wala nga amin, pero meron. Tama? Tatamaan ka. Gusto mo makapag-build ng network? Huwag mong utangan, downline. Huwag mo utangan. Diba? Kung nagawa mo na before, sabi ko nga kanina, it's okay. First time mo. Unaware ka dito. Tama? O ngayon, inaware na kita. Tinuruan na kita. So sana, i-adjust mo yung sarili mo. Okay, matandaan mo to, sabi ni Pro Chris, bawal utangan downline. Huwag utangan. Para the next time na hataw ka, makapag-build ka ulit. Ba? Hindi. Kasi may inspiration tayo eh. Kaya huwag mo utangan downline. Ang hirap i-motivate ng downline pagka ganyan. Ang nakita na sa'yo, disappointment. Binanatan mo, yayaman, tapos biglang uutangan mo. Ano bang inspirasyon doon? Kaya minsan kahit anong motivate mo sa kanya, hindi nasusunod sa'yo. Bakit? May ginawa ka na agad na negative. Malinaw. Next, adjustment. Mabagal, transaction. Nung kinakausap mo, pinoprospect mo, binabanatan mo, padala na, ina-hotspy mo. Pero nung nag-pay na, mabagal na transaction mo. Lagi mo tatandaan, ang downline parang customer. Okay? Customer natin, mga downline natin. Halimbawa, bumili ka sa tindahan, kumatok ka, pabili, 10 minutes bago lumabas, babalik ka pa hindi. Hindi na. Tama? Lahat ganun eh. Kasi ayaw natin dun sa mabagal na transaksyon. So imagine mo, yung downline mo nagpadala sa ng pera, ang bagal ng transaksyon mo, mawawalan agad ng gana downline mo. Yung downline mo motivated, hataw, yaman na. Pero napadala ko na pera, tapos di ka na nag-response. Pero paasa na package? Pero wala pa bro. 2 months na, wala pa. Nag-quit na downline mo yung package, di mo pa napadala. Tama? Aminin nyo hindi. Maraming downline, nag-quit dahil dito. Ilang downline mo na nag-quit dahil dyan? Simple pag-clean ng pera ang bagal. Alam mo ba napadala ang OFW, dapat kung daspan na pa, kinukuha mo. Kasi sila, hindi sila comfort. Kung nakuha mo na ba pera, nag-worry sila. Kaya dapat pag pinadala, claim agad. May schedule ka, draft everything, kunin mo pera. Pinag-usapan niya ang pera niya, pinaghirapan niya. Pabilisan ng transaction. Pwede guys? Bili ng package. Huwag mo patambayin, 2 weeks, di pa nabili. Di ba? Huwag. Kaya huwag mong gagalawin. Minsan, dami mong reason, pero walang stock sa BCU. Ulul, baka ginalaw mo lang. Okay ba tayo doon? Kaya ba pabilisin transaction? Yes. O income? 3 months na, di pa na income. Kaya paano gaganahan ang downline mo, mga tao? Hinahanap ang DTC, hindi mo mapakita. Hinihingi user yung password, hindi mo maibagay. Nagbigay ka naman, picture ng DTC, in-edit mo lang. Ayan na po, DTC. Kung di ko ma-open, ay may problema. Masyado ka nang bumalik sa diskarte.
Ito natutunan ko kay Prof kasi, pag sobrang galing mo na gumawa ng diskarte, lusutan yung mga sitwasyon, yung universe, bibigyan ka ng sangkatutak na sitwasyon para lusutan. Ayusin nyo. Okay na ito? Mabilisan. Diba? Alam ko madami sa inyo ginagawa to. Pero baguhin mo sarili mo. Kung gusto mo makapag-build, i-adjust mo. Okay? Kasi ito sabihin ko sa iyo. Kahit anong sipag mo, pag may ginagawa ka sa apply, mahirapan ka umangat. Totoo. Kahit anong sipag, kahit anong galing mo, pag nanlalamang ka ng kapwa, mahirapan ka umangat. Malinaw? Okay, next. Okay na, yan. Diba? Ilan na ang downline mo nag-quit dahil hindi mo na pinalo up? Tama? Nung pinoprospect mo, inaaraw-araw mo i-chat, binibidyo ko, kinakantahan ko pa, minsan sinasayo na. Tama? Lahat na ginawa mo eh. Pinain mo, lahat ng kausap mo sa